Kapuluang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Abril 10, 2021 and welcome sa isang special episode ng Alien Talk. Ito po ay hindi live, ito po ay recorded earlier para po sa isang maikling pagsasama-sama dito sa ating palatuntunang Alien Talk, of course with Ed Neri, bagaman ang ating kapitapitagang partner ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Maligayang kaarawan, Mang Ardo. Ayan. Nabati ko ang aking kaibigan. Matagal na kami magkakaibigan sa larangan po ng pag-uusap ng mga aliens, UFOs, kasama na siyempre dyan ang conspiracy theories, maging yung mga pagbabantay sa kalangitan o sa kalawakan. Baka maganap ang kinakatakutan nating pagdating ng Hercolobus, ng Nibiru 2020, 2012. Buti naman wala pong naganap. Dito sa ating mga huli naming mga pagbabantay. Mabuti na lang. Kaya happy birthday, Ardo Ray. Okay? Sige, magdiwang ka na enjoy your very special day today. Abril 10, Año 2021. Okay, so ako hindi sanay pag hindi live gawin pa man minarapat ko na rin siyempre mag-broadcast ngayon at nang sa ganun ay magkaroon tayo ng kaunting pag-aaral, pagninilay-nilay dito sa ating mga kinakaharap na krisis. Itong krisis natin hindi maunawaan naiintindihan pa ba natin? Naiintindihan pa ba ninyo kung anong nangyayari? Baka kailangan na natin ng alien intervention. Yung pagdating ng mga alien at sa karoon makorek ang dapat makorek. Dahil parang ang default, may karoon lang ng default default system, operating system ng humankind. Yung default niya tayo ay mga alila. Tayo ay mga alipin. Tayo ay mga nasa baseline ng pyramid, binubuo ng mga ordinaryong mamamayang tulad ko, at paakit yung hierarchy hanggang sa makalating doon sa tuktok kung saan nandoon yung mga elite, yung mga elitista, mga oligarko, nandoon sa pinnacle, yung pinaka-triangulong napakaliit. At kukunti lamang sila doon at sila nagpapatakbo sa ating mga kalakaran habang tayo ay nabubuhay. Gayun nga, dito sa kinakaharap nating leche plan, coded tayo ngayon, coded. Alam nyo na ibig sabihin ng leche, di ba? At alam nyo yung plano. Dito sa leche plan na to, sabwatan Malinaw na may sabwatan. Dinadaan lamang doon para ma-legitimize yung sabwatan na yan, dinadaan sa kesyo sila ang medical expert, kesyo sila lang ang nakakaalam ng mga bagay-bagay pagdating dito sa krisis natin kinakaharap. Sila lang ang may authority, bagaman nangungusap din naman yung mga may alam, may mga kaalaman na hindi naman din po matatawaran. Yung mga nagsasabing sila ang eksperto, gaya ni Duque, gaya ni Domingo, alam naman natin ang kalibre. Mga kalibreng uto-uto. Walang sariling disposisyon. Susunod lang kung anong sinasabi nung yata kinikilala nilang authority. World authority, bagaman, may nagsasabi na may eksperto. Kung titingnan mo sa standing nila dun sa kanilang estado, bilang mga doktor, bilang mga dalubhasa sa microbiology, sa virology,
Nasa mga malalaking universidad po, wala sa kalingkingan kung ano man ang tinapos ni Duque, kung ano man ang tinapos na itong Domingong ito. Pinaalis na nga ni Rapi Tulfo, kapit tuko pa rin. Bakit kaya? Anong meron? Takot ba sila? Takot ba ang ating pamahalaan? Ang ating pamahalaan hindi naiintindihan na kung ano nangyayari. Paubaya lamang yan sa kanyang assistant. Nagtayo ng mga malasakit centers. Kung ano nangyari? Malasakit center, umakit ka ng malas. Mala, tapos mga sakit. Mala, sakit. Hindi tama ho yan eh. Alam mo, napakaganda. Kasi ikaw pa Committee on Health sa Senado, anong nalalaman mo? Anong mga hakbang ang ginagawa ninyo po? Maawa na kayo. Kaso nga, kung ito man dulot na rin po ng grand scale leche plan, yun nga, may mga sa atin nagdudulot na rin po ito ng stress. Nakakapagdulot ito ng disappointment. Nakikita na ho kasi nasa ilalim na ng ilong natin, nasa gilid na ng ating mga tapauho. Parang kabayo, hindi niya nakikita yung nangyayari sa gilid. Kasi nakatapauho. Tayo yung mga nakatapauho din ho. Pero nararamdaman natin something is terribly wrong. Pero yung mga supposed na mga may nalalaman, nagbubulag-bulagan. Kaya kailangan na siguro talaga na dumating yung punto na meron ng alien intervention. At nang sa ganun maituwi dito. Kung ito nga talagang gawa na ng mga kabal, gawa na ito ng mga nagmamagic. Alam niyo yung magic, hindi yung nangangahulugan na abracadabra. Hindi yung nangangahulugan na meron tayong orasyon. Hindi lang yung gano'n. Yung pagmamagic ko, yung nag-i-introduce sila ng mga animoy mga katotohanan kuno. Base kuno sa facts, base sa ebidensya, base sa siyensya. Pero yan ay mga kasinungalingan. Ayan isa sa mga tinatawag na kabal. Kasi yan, kabala, yan po ay isang Jewish term na may kabuluhan na katuon dun sa logo o dun sa word. Ay, salita. Kung paano nila minamanipulate yung mga salita, dinidistort nila yung pakahulugan, kaya mas malinaw po magsalita sa Tagalog kaysa magsalita ka sa English. Sinungaling yung mga salitang English. No? Hindi ho malinaw yan. Kaya pwede nilang bali-baliin yan. So, dyan mismo kabala na kanilang dinamanipulate yung salita, yung pag-aayos ng salita, yung mga semantics, no? Yung tinatawag na mga pakahulugan ng mga phrases, binabali-baliktad doon nila para makabuo sila ng impression, at yung impression naman yan, yun ang itinatanim sa ating kamalayan. Kapag natanim na, yun ang inaakala nating katotohanan, bagamat lahat yan ay hinubog sa ilusyon. At yun na nandito na naman tayo. Nandito tayo sa daigdig na punong-puno ng ilusyon. Sinasakyan naman natin. Sinasakyan natin mga kababayan. Dahil hindi nila akalain, hindi nila alam sinasakyan ng ating mga doktor. Sinasakyan ng nina Duque, sila ang tagapagpasunod. Pero lahat to yan nasa ilalim ho ng ilusyon na kinungkak, binuo ng mga kabalista. So, nandito tayo. Huwag mo tayo bibitaw. Ibig sabihin, imbis na tayo'y magmaktol, mag-isip ng kung ano-ano na nakakabawas sa ating lakas, natural naman to yan na magkakaroon tayo ng ganung mga episode o yugto sa ating pang-araw-araw na pag-iisip. No? Pero wag po nating panatiliing magapi tayo, matalo tayo ng ating mga kabagabagan. Imbes tayo ay magkasama-sama at palakasin natin ang ating pakikipagtunggali dito sa ating kinakaharap na leche plan.
Tayo ba ay talagang wala nang magagawa? Tayo ba ay may tuturing natin yung mga bayani na pinabayaan ng kanilang mga sariling mapatay na lang ng mga Hapon? Tayo ba yung mga bayani? Tayo, araw ng Kagitingan kahapon. Ano bang description ng bayani ng araw ng Kagitingan? Yan yung mga namatay sa death march. Libo-libo ho silang pinaglakad. Libo-libo. Pero kung ikukumpara yung bilang nila ng mga sundalong pinaglakad at hanggang sa namatay na yung iba sa kalsada, kung sisilipin natin yung proportion, mas marami po yung mga bihag kaysa doon sa mga nagbabantay. May nga pangyayari ho sa China Nung sumailalim sila sa hagupit ng mga Hapones, sabi ng mga Inchik ang dami natin dito, mga 5,000 tayo. Tapos yung mga Hapon wala pa 100. Ano kahit kuyugin na natin to? Siguro talagang mau-overwhelm nila yun. O bagamat may mga mamamatay. Pero wala Parang nangyari sila yung mga manok na hinayaan na lang nila na sila ay idalhin dun sa giikan. Dahil mas maraming namatay. Kung ilang libo yung natira doon, ilang libo sila doon, libo rin ho yung namatay dahil hindi sila pumalag. Pero kung may pumalag, may mamatay mang 500, okay na yon. Kaysa naligtas naman yung 4,500. Ayun ang kabayanihan. Di po ba? Hindi yung bayani tinuring, bagay mga Amerikano gumawa niyan O araw ng Kagitingan, yung mga magigiting, yun po yung mga natumba o nabuwal panahon ng Hapon na pinaglakad magmula Kapas o Bamban hanggang Bataan. Death march na kung tawagin. Pero kung pumalag sana sila, may namatay man, nadali ho sila. May nadali rin naman ho. Sa panahon natin ngayon, tayo talagang napakalakas ho na itong kabal na to. Itong impluwensya ng kabal napaka-powerful ho at pinadapa ho ang napakaraming tao. Ilang bilyon tayo, lahat dumapa. Ang mga industriya na hindi inaakalang dadapa, gaya ng mga pagkain, mga fast food, napaka-establisado na ho nila. Lahat dapa. Meron nga ho akong kaibigan na naawa ho ako dun sa kanyang storya. Yun lamang ang kanyang hanap buhay. Bago magkaroon ng COVID, ininvest niya yung pera niya doon sa kanyang hanap buhay. Involved yun sa arkilahan ng mga biyahe-biyahe, kaya van yung kanyang negosyo. Binenta niya na yung luma, pumili siya ng bago, na hinulugan. Tama-tama, wala pang 2 buwan, nagka-COVID, walang mga biyahe. Baka mahatak itong bago, wala na siyang magamit dahil yung luma nabenta na. Kaya lamang po isa sa mga outcome nitong Leche Plan na to. Pero kung ano pa yung mas grander plan na tayo ay muling maalipin o alipinin na talaga at manipulahin kung anong gusto nilang mangyari, kung anong gusto na ipatupad, tayo ay wala na, hindi na tayo papalag, yan ang nakakatakot. Kaya tayo ba ay manunood na lang, hayaan na lang ba natin ito na mag-prosper sila, na hindi tayo papalag? O kung pumalag tayo, ano bang dapat nating gawin? Ano ba dapat nating pagplanuhan? Siguro nga, sabi ni Ardo na tayo ay mag-form ng grupo, gamitin natin ang isang secured na platform at doon ay magpalitan tayo ng pananaw. Base dun sa ating mga nakikita sa pang-araw-araw. Kailangan yata ng kailangan ba natin ng pera? Money! Money daw, money. Money! May money ba tayo? O si Manny Pacquiao ba yan?
Money ba yan? Money? Pera ba yan? Meron ba? Meron ba, prinsipe? Oh, meron. Talaga, prinsipe, ha? Paramdam ka naman, prinsipe, one of these days na namimiss ka namin eh. Hindi naman dahil sa sisingilin ka dun sa iyong mga nabitawan dito, kundi baka naman may maka-offer kang solusyon dito sa ating leche plan na to. Nasabat itong mga oligarko, sabat itong mga namumuno sa ating pangkalusugan. Wow, talaga, kawawa ang Pilipinas kung hindi natin ito pagtutulong-tulungan at makagawa tayo ng hakbang. Tayo nga ba ay papasok sa sistema? Magpapa-enroll ba tayo sa sistema? At kahit anong sabihin nila na kapag ikaw ay hindi sumunod sa anumang patakaran, ay ikaw hindi makakabili sa tindahan, ikaw ay walang pera, ikaw ay walang digital cash, ikaw ay etsapuera, canceled culture, hindi ka na makikita sa Facebook, hindi ka na buburahin yung iyong Facebook account. Marami yung ngayon na nai-stress. Iba dahil sa nakakabasa ng hindi maganda tungkol sa kanila sa Facebook, na nag-suicide. Yung iba dahil nga nangutang sa online lending, na sila naman ay sinasamantalan nung online lending sa pamamagitan ng pagpataw ng astronomical yung interest, ay nagpapakamatay din. Totoo yan dahil napapahiya. Pinadadala ng text messages yung mga nandun sa contact list nung nakautang at naka-default o na-default. O mga walang hiya ho yan. Sa Martes, may interviewin tayo para magbigay linaw doon sa mga modus operandi ng mga online lending na yan na sa akin paniniwala ay patakbo ng mga inchik na galing sa China. Okay. Kaya sa Martes, abangan po ninyo yan. So dito sa Alien Talk, masanalaan po ako, kay Ardo, at mga kasama sa UFOSP na magkaroon ng alien intervention kung ito nga talaga ay hindi dapat nararapat para sa humanity. Yun na lang nakikita ko, maliban na lang kung tayo ay magsasama-sama, pag-iipon-ipunin natin yung ating mga naiisip na solution set. Baka makakahanap pa tayo ng butas na maaari nating lusutan. Pero siyempre, kailangan din natin ng firepower yan. Kailangan ng firepower yan. At kailangan ng sapat na resources para ma-ensure yung ating survivability. Ang solusyon dyan, get off grid. Ibig sabihin get off grid, huwag ka nang umasa sa kuryente, huwag ka nang umasa sa sistema ng employment. Bitawan na natin ito at tayo ay magsama-sama sa isang community o isang isla, wherever, na hindi tayo sakop doon sa bagong sistemang iiral. Yung bagong sistema is something like na fear of the unknown tayo ngayon. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Yung Agenda 21 na yan, talagang umiiral na. Kung paano yan ipina-sound off ni Bill at Melinda Gates, ni Bill Gates, kung paano isi-sound off yan. Wala talang nagawa. Maski si ultimo si Trump, walang nagawa. Ganun ka-powerful ho yan. Asa na lang tayo na si Trump ay magbalik. Asa na lang tayo na meron na siyang nakahanda sa kanyang arsenal at yung kanyang pinaghandaan ay yun ang kanyang ibabangga doon sa mga na-achieve so far ng ating mga kabalista. Matindi ho. Kung mapanoorin niyo yung World Forum, nandun si Schwab, Charles Schwab ba yan? Nakadamit, nakalamoy, costume ng alien. At yung mga iba pang nangusap doon, tayong mga matatanda, ready na ho tayo for disposal. Ganun na ho yun. Wala tayong silbi. Wala tayong silbi. Ano pa? Lalo na kapag retired ka na. Hindi tayo productive. Kaya nandun tayo na hindi nyo ba nararamdaman? Inaano na tayo ngayon? Pinoprofiling na tayo. Inaalam na kung ilan ang mga senior citizens dyan sa lugar natin.
Ako ready ako anytime. Wala na akong problema, matagal na akong ready. Yung iba, siyempre, hindi nakakapaghanda. May hintakutan ho talaga. Pero ganoon na ho yung mangyayari yan. Profiling na ho yan, pati yung mga profesyon ninyo, abokasyon ninyo. Halimbawa, ilan ang karpintero, ilan ang mga doktor, ilan ang mga nurses, ilan ang mga ininyero, ano ho nila yan, i-scale-an nila yan, po-profile nila yan. Halimbawa, dito sa Pilipinas, nako, sobra-sobra itong mga doktor na manggagaling. Pero naniniwala lang sa bato ng mga impormasyon na binato ng WHO. Ilan ba yan sila? Nasa 3 milyon. Halimbawa lang, bawasan mo yan ng 1 milyon. Yung 2 milyon lang itira mo yung mga magagaling. Pinakamagaling na 2 milyon na magagaling. Yung mga 1 milyon na uto-uto na walang ginagawa kundi kontrahin yung tabako, tabasin na yan. Nagagawa nila yun kasi meron silang profile. And the same way din kung ilan ang kailangan lamang na karpintero, na human carpenters, yun lang din ang ititira. Yung iba, sa pwera na. Kung karpintero ka nga pero matanda ka na, kasama ka na dun sa disposable. Wala ho silang awa. Wala ho silang pake. Wala ho silang pake. Kung tao ka o kung hindi ka pasok dun sa kanilang grand design, leche tayo. Leche. Exit na tayo. Wala tayong dyan. Dahil itong mga pagbabagong ito talagang kahindik-hindik ko. Nakakakita ho tayo ng mga patakaran, mga kalakaran, hindi ho natin pang nakita noon ni minsan sa tanang nating buhay. Kung ngayon nga lang, itong lockdown sino ba nakaranas na ito ever since? Wala. Malamang siguro nung panahon ng gera, iba naman yung panahon ng gera. Bahala yung nakikita. Nakikita yung mga kalaban. Ngayon, mas matindi dahil hindi natin nakikita yung kalaban. At mas matindi pa, parang mga siraulo, hindi nakikita yung kalaban, mikrobyo, pero yung mga humaharap, yung mga sundalong may dalang baril. Di ba't mas matindi yun? Nakikipaglaban hindi nila nakikita pero may mga baril. So ibig sabihin lamang yan, wala hong solusyon ng ating pamahalaan. At maging ang ibang mga pamahalaan, ligaw. Ligaw. Let's hope na may lumitaw na tao, may lumitaw na may nakakaalam at mailik yung mga hakbang, mga susunod na hakbang. Sa ganun ay ma-preempt natin yan. Ang sa ganun ay makagawa ho tayo ng advanced message, advanced na hakbang na tayo ay makaiwas. Paano pa itong mga parating na hindi maganda sa ating buhay. Sa ganun, sa kabilang banda, marami pong perang aapaw. Wala pong problema. Out of thin air. Wala namang ginto na yan Hindi na naman backup ng ginto yung mga piyat na yan Ano ba yung magpakawala ng ganitong kalaking pera? Wala nang problema yun. Ano ba gusto ng Pilipinas? Ano ba kulang dyan sa Pilipinas? Iutang niyo sa World Bank. Kuno. Kita nyo, utang lang tayo ng utang. Dahil by design, lalabas yung mga ganyang kailangan pong pondohan. Kaya umaapaw yung mga free money. Pero walang halaga ho yan. Walang halaga yan. Fiat yan. Ginagawa ho yan para makatawid lang doon sa mga araw-araw. Baka habang hindi pa nila ini-implement yung talagang killer scheme, may tendency rin na i-implement nila yung pamatay na. Anticipation. Kumbaga yung trajectory na yan medyo malagim-lagim na. Pero hindi po nangangahulugan na hindi po natin isasama sa ating pagsusuri, sa ating obserbasyon. Ito ang ating inaantay. May darating, may mga ayuda, may mga ganito. Libre yan, free money ho yan. Kung para nga sa Amerika, sa kanila, $3,000, $2,000
Alam niyo ginagawa? Makailan lang yung isang postal worker, kinuyog ng 2 tao. Dahil daw bakit ang tagal dumating ng kanilang cheque. Dumating na niliver na sa kanila. Binugbog pa yung postal worker dahil bakit matagal. Tapos yung isang sitwasyon pa na napag-interesan yung natanggap nilang ayuda, nakapatay pa ng kamag-anak ng mga asawa niya o nung kanya kinakasama. Maraming nababaliw, no? Kaya siguro dito sa Alien Talk, antayin na lang ako na dumating yung aking commander. Commander, nasaan ka ba? Nagpakita ka na. O hanggang kailan pa? Ano pa bang inaantay ninyo? Hindi ba kayo kikilos o baka nakikipagdigmaan na kayo dyan sa kung ano mang mga sulok niya na hindi namin batid? Pero Commander, balitaan mo naman ako kung anong dapat namin gawin dito sa lupa. Alam kong maraming bagay dyan na hindi ko magagawa. At hindi ko alam kung paano gawin ko pag sumama ako sa inyo. Kaya ang sabi niyo sa akin, tumahan ako dito sa lupa dahil yung aking gagawin ay hindi ninyo magagawa. Pero hindi niyo naman sinabi sa akin precisely kung ano ang dapat kong gawin. Hanggang sa nakarating na lang po ako dito sa ganitong platform, marahil ito. Sana sa amin ni Ed Neri, ni Reggie Gonzalez, ni Saldi De Leon, ni Saldi Vilches, ni Joe Landicho, at ang ating pang mga ibang kasama, nila Mau Leong Son, si Christine Carion, of course, ang aming admin dyan sa UFO SP fan page at group page. Hindi natin alam. Okay, so yan lamang po for tonight. At hanggang sa Martes, sa Martes, may live ho tayo. At ang aking panauhin yung mga naloko ho ng online lending. Kawawa ho talaga. Ito yung aking mga bagong hinihandang mga soundbites. Ito yung pakiramdam. Yan, yung mga ganyan. Ano kayang gagawin natin? Ano bang pinakamabisang solusyon? Ngayon, tayo ay naharap sa isang matinding suliranin. Ayan. Sino tatawagin? The good, the bad, and the ugly. Si Clint Eastwood. Konting ano lang yan. Ayan. Pampagana. Wow. Ayan, wawa talaga tayo. Kaya, Manny Pacquiao, kahit ba sabihin mong ikaw ay popular, huwag mo nang patulan. Hindi mo na kaya ito. Hindi mo na kaya ito. Huwag mo nang papilan. Manny? Manny. Huwag ka nang pumapil, Manny Pacquiao. Bitawan mo na, huwag ka nang pumapil, ha? May laban ka ba? May laban? Sige. Kung saan ka masaya, di doon ka. Alright. So, yan po ang presentasyon ng Alien Talk for April 10, Anyo 2021. Binabati ko ng isang maligayang kaarawan ang aking kapartner, si Mang Ardo, Ed Neri, sa kanyang kaarawan ngayong araw. And tayo po ay muli magkita-kita sa darating na Martes. Kung may mga updates man akong masagap, pagtsagaan niyo po sana yung aking ma-appreciate niyo man lang sana. Kumbaga hayaan niyo na lang kung ako yung mga nagpapalabas ng mga 5 minutes, 2 minutes na video. Hindi po ako scripted kasi, kaya minsan nagulong isip.
May mga stammering ho ako. So yan po ang problema minsan. Pero sige lang, importante naihatid ko ang mensahe sa inyo lahat. Magandang gabi sa inyong aking mga ginigiliw na kaibigan. Muli, Kanton.